For the first question, bilang barangay kagawad, ano na po ang mga pangunahing kapangyarihan at responsibilidad na pinagkaloob sa inyo ng batas sa ilalim ng local government code? Sa amin, para sa akin para sa akin ngayon, sa term ko ngayon kasi ay second term ko. Ngayon, simula ng 2018. Ngayon, para sa akin, yung mga naranasan ko sa batas, ngayon may power kami para sa lahat ng mga tao namin dito sa barangay. Lalo-lalo na pag nagkakaroon sila ng mga problema, pinag-aayos namin sila. Maaari po ba kayong magbahagi ng halimbawa ng isang sitwasyon kung saan ginamit ninyo ang inyong kapangyarihan upang lutasin ang isang alitan o ipatupad ang isang mahalagang desisyon sa barangay? Pangyarihan. Isa lang naman nagiging kapangyarihan namin eh. Pag napag-aayos namin sila sa pamamagitan na sa lahat ng problema na, depende kasi minsan sa sitwasyon eh. Meron kasi madali lang ayusin na akala nila big deal para sa dalawang complainant at sa respondent. Ibig sabihin, minsan kasi si complainant, akala niya basta-basta may reklamo si respondent. Si respondent kasi, yun yung nirereklamo natin. Diba? Papaliwanag lang namin minsan yung mga kaunting batas para doon sa complainant natin. Naiintindihan naman niya ng paunti-unti. Ibig sabihin kasi kami ang nagiging boses sa mga batas para sa maliliit. Ibig sabihin, yung mga problema, ihi ng aso, dumi ng aso, di ba? Sa mga kalat, di ba? Yung doon kami nagpo-focus para sa environment natin. Paano nyo po nabalanse ang paggamit ng iyong kapangyarihan at ang pakikilahok ng mamamayan? Lalo na sa paggawa ng mga desisyon, may malaking epekto sa komunidad. Yan, hindi kami basta-basta gumagawa ng batas. Bumababa kami sa tao. Ibig sabihin, tinatanong namin sila kung paano ang mas maganda at saka kami nag-uusap sa council. Ibig sabihin, sa barangay members. Ibig sabihin, kami 7 konsehal and si barangay captain. Ibig sabihin nun, nag-uusap-usap muna kami bago kami magpasa ng batas. Bumababa kami sa mga tao kung ano yung dapat at nararapat at hindi nararapat na gawing batas.